kilalang personalidad na sumakabilang buhay na nagpaparamdam daw marahil upang pawiin ang pangungulila ng kanilang mga mahal sa buhay o kaya naman para bigyang linaw ang kanilang pagkamatay. This is it. Ito ang kahuli-hulihang pagtatanghal ng King of Pop na si Michael Jackson. Pero ilang araw lang matapos ang kanyang pagpapractice, natagpuan si Michael Jackson sa kanyang silid na wala ng buhay. Pero hindi pa man naililibing si Michael. Nagmulto na raw sa YouTube. Kumalat ang video kung saan nakuhanan di umano ang pagmumulto ni Michael. Pero fake raw ito. Maging ang mga video experts dito sa atin, hindi naniniwala sa multo raw ni Michael. Pwedeng amino lang ng tao na may dumaan. Pwede rin dayain sa visual effect. Ito nga raw ang taon na namatay ang mga itinuturing na icon, hindi lang sa ibang bansa, kundi pati rito sa Pilipinas. Ang master rapper na si Francis M. Tuluyan ang ginupo ng leukemia nito lamang Marso at di umano nagparamdam din daw ito. Noon lang nagpalipad ng lobo ang Itbulaga bilang pagpupugay sa buhay ni Kiko. Naghugis mapa ng Pilipinas daw ito. Patunay raw ng pagiging makabayan niya. Nagparamdam din daw ito sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng paru-paro. Star's first ever soul survivor is Marky Shelo! Unti-unti namang lumikha ng pangalan sa showbiz ang ultimate soul survivor ng Starstruck Season 3 na si Marky Shelo. Pakiramdam ko na eh. Kasalanan ko naman. Hindi ko nagawa ng lubusan ng aking tutulin na eh. Pero tila namatay siya nang wala sa oras. Natagpo ang patay na sa kanyang kwarto noon lamang Disyembre. Binalikan namin ang bahay ni na Marky sa Antipolo. Bakas pa rin ang labis na pangungulila ng kanyang ina. Malaking bagay pa rin yung wala siya na nakikita namin araw-araw, kaya namimiss namin siya dito sa bahay. Hindi namin siya nakakasama. Pero, ayan, pinipilit namin na mag-move on. Ito mga hindi pa ito nalabhan galing sa ibang picture. Para mabawasan daw ang kalungkutan ni Mildred sa pagkawala ng kanyang panganay, sa kwarto ni Marky siya natutulog. Nakikitulong naman kami. Hindi rin daw niya inalis sa kwarto ang mga gamit ng kanyang anak. Naroon pa ang kanyang gitara. Habang ang mga sapatos at damit ni Marky, maayos pa rin nakatiklo sa cabinet. Ang huling panyungang ginamit daw ni Marky, hindi na nilabhan pa ni Mildred. Sa akin lang na pag inaamoy ko. Minsan daw, nagpaparamdam sa kanyang panaginip ang yumao niyang anak. Nakita ko siya na parang may tunnel na tapos parang siya nag-a-action sa akin na mga alis na ako. Parang nagmagpapaalam din. Gayunman, naniniwala ang pamilya ni Marky na tahimik na ito kung saan man siya naroon. Kung ang mga batang artista, ganun na lang kung ipagluksa ng mundo ng showbiz, lalo pa yung mga itinuturing na institusyon. Hunyo ng taong ito, nagulat ang lahat sa biglaang pagkamatay ng talent manager na si Douglas Quijano dahil sa atake sa puso. I don't think I can accept it from myself. Never. Ang kanyang mga anak-anakang artista, daig pa raw ang nawalan ng isang tunay na magulang. Isa sa mga matinding ipinagluksa ng sambayanan ang pagkamatay ni dating Pangulong Cory Aquino. Kamakailan lang, ikwinento ni Senator Noynoy Aquino kung paano nagparamdam sa kanya ang kanyang ina. I
the whole day, nakita ko may reflex na pala yung subject. So when I approached, felt like the light in the studio was on. The door was closed. He said, ma, nadalaw na dito sa studio. Napaka-sign sa kanya. Kapag-conversation sa girl. Usually what happened in that room, when she was painting. Wala naman sa dito, hindi ka naman yung music. Kasi siya umupo. Yeah, exactly. So, minsan nga pag naliligi ka walang muupo dyan. Para sa kanya po yan. Dito sa kanyang yellow office, nakadisplay ang ilan sa kanyang mga obra. Pero hindi lang daw sa mga painting nararamdaman ang alaala ng dating Pangulo. I had a dream that I was in our relief operations. I was moving around the place. Somebody told me, your aunt is there. Kinabukasan daw, naging malinaw na kay Rapa ang pamangkin ng dating Pangulo, ang lahat. Nung kulangin daw sila ng bigas na ipamimigay sa kanilang relief operation, bigla na lang daw may nag-donate sa kanila ng maraming bigas. But maybe she is just around, just trying to push people here and there. Pagising tayo, kasi we tend to rationalize everything na baka ganito, baka ganyan lang yung nangyayari. Pero kapag tulog tayo, that's the time na very receptive tayo. So, usually, kapag merong gustong iparating sa atin yung mga yumao natin mga sa buhay, doon sila nagpaparamdam na sa dreams kasi mas madali na mapaparating yung messages nila.